thermal plug yung nakikita nyo. Mas matipid to kaysa dun sa normal na electric fan, conventional na electric fan. Pag ito na pagana ko, lahat ng electric pa namin, gaganito rin ko kahit yung mga ayos. Kabit ko na, hindi ko lang makita kung bakit ayaw pumasok nito. Hindi ko alam kung thread, pero parang siya naman thread eh. Pero testing natin. So, pasok na yung kanyang LT. Testing. So, battery muna natin i-testing guys dahil wala pa tayong invert power supply. Testing natin ang gagana. Up. Hindi nyo. Grabe naman yan. Todo natin. Ay. Tanggalin muna natin sa nasa likod. Makabit eh. Parang baliktad ang dito. Ano ba tama? You know? Lakas! Todo. You know? Grabe. Lakas din guys! May ilaw pala siya. Kasi hindi ko na naibutas. Kaya ano natin, importante gumagana. May onti siyang vibrate eh. Hindi ko kasi makuha yung center of attraction. What? So may on-off din siya. Boom! Panis. Ha, galing. Kakabit natin yung buo. So yun guys, umikot na siya. Tinanggal ko yung controller kasi parang mabagal yung ikot niya. Yun pala, baligtad yung supply ko kanina. So, binaligtad ko yung supply ng motor para bumalik yung ikot. Dapat, ang babaligtad rin ko yung wire ng motor galing dun sa switch. Ang binaligtad ko yung supply, so nasunog yung switch. So, after tayo ulit. Ganon talaga. Minsan tanga-tanga tayo. Pero okay na, yan na. Gumagana na siya. So, wala mo na tayong switch. Salamat Shopee tayo ulit para mas maganda kasi yung may switch eh. Tapos sasabayan na lang din natin ng power supply para ipasok na din natin dito sa loob para wire na lang ng diretso to 220 yung ating sasakyan. Ayos, so yun. Boom! Okay na siya. Itong hindi ko alam kung paano may kakabit doon. At saka tatry ko tanggalin yung vibration niya. May onting vibration ako nararamdaman eh. Hindi nyo naman mararamdaman pero meron. So all in all, goods na goods. Sa paghigpit lang yung vibration na kaya ganyan. Goods na. Sirain natin yung iba nating electric pan. Pero lakas ng hangin nyo in fairness para sa 12 volts. Di battery. So ayun na guys, natapos na natin. Ito na ang ating finished product. Yan, sorry. Sobrang kalat ko talaga magtrabaho. So, ayan na siya. Oh, malakas siya guys. Para sa DC pan. Tama ba yung ikot niya? Nakabaligtad na naman yung ikot ko. So, yung motor niya, pwedeng magkabaligtad yung supply. Pwedeng pag ganun yung ikot. Pwedeng pag ganun yung ikot. Ang nangyari kasi kanina, ito So, lang mag-explain. Madaldal ako eh. So, ayan. Meron kasi ditong ayan, may motor control dito at yung voltage supply. So, nangyari kanina, pag supply ko dito, ang ikot ng electric fan pabalik. So, ang buga ng hangin niya, pag ganito rin, pero mahina. So, babaligtad rin ko yung supply para umikot. Dapat, dito ako nagbaligtad ng supply sa motor. Ang nagawa ko, dito ako binaligtad ko yung supply. Hindi pwedeng magbaligtad yung supply ng board na to. So, ayun, no? Putok ang IC. Ay, ang siguro to
rectifier niya or IC. Yan, yung dalawa. Yung ito guys. Yan. So, pumutok. Bumili ka na lang ng bago kasi i-repair mo yan. So, yun. Wala kasing nakalagay kung ano eh. Ay, ano to? Rectifier diode siguro. So, yun ang nangyari. So, anyways, bibilin lang tayo dito para magamit natin, para may control. Pero, goods na yan. Piling ko nila. Tapos yun ang gandaan, umiikot siya. Ting! Nagpa-function. Pero yun sa likod niya, hindi kasi sakto yung tornilyo. Kinable tie ko na lang. Tapos lahat ito naka-cable tie. So, yun. Ayos na talaga. So, naka-battery yan. Tapos sinarge natin yung battery kasi nag-spark na naman kanina. Nagdikit-dikit. So, walang safety sa buhay ko pag nagkagawa ako, guys. Kahit sa kuryente. Kahit pag nag-i-install ako ng 220, hindi ako nagpapatay ng breaker. Kaya madalas ako makuryente. So, ayan. Ayos na. Papalinis na natin. Anyway, sarado na rin. Order na tayo sa Shopee ngayon ng controller niya. Para lagyan natin. Tapos, isang power supply na 12 volts, mga 2 ampere siguro kaya na nito. Or maghanap tayo dun sa garahe mamaya. Tapos ipapasok natin dito yung power supply. Kasya pa naman eh. Kung hindi kasya yung buong power supply, hubaran ko yung power supply. Gaya nito, bibiyakin ko to. Tapos yung board papasok ko dun sa loob, tatanggalin ko na tong case. So 220 na lang yung nakalabas, gagamitin natin yung ating So ang lakas ng hangin, pumasok na yung mga dumi-dumi. So, yan guys, ang labasan namin. Pakita lahat dahil sobrang dumi. So, ito na. Di hamak na mas matipid to sa regular na electric pan nyo. Pero kita nyo naman, di ba? Lalo kung malinis yan. Malakas talaga yan. Naririnig nyo yung ugong, di ba? So, ganun din siya kalakas. Ano to, parang number 2.5 nung mga regular na electric pan. Or siguro dahil, ano lang to, madumi. So yun, ang gagawin natin dito ay papalinis na natin, tapos gagamitin na natin. Ang consumption nito ay iti-testing ko pagka sinipag ako nandun sa sasakyan yung consumption nito kung ilang watts. Pero nasa ano lang to, nasa 16 to 20 watts kumpara dati dun sa mga electric pa natin na 220 volts, 60 watts po ang katumbas nun. So balit tatlong electric pa na 12 volts ang katumbas ng isang electric pa natin yung konsumo niya. So ayun, kain tayo, maliligo na tayo. Ang oras ay alas 4 na po, hindi pa tayo nagtatanghalian. Edit tayo, naligo tayo, tapos edit, tapos imis ng kalat. So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng medyo may konting kwentang vlog. So, yun. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam na ginagawa mo yung mga ganitong bagay. Kasi elementary pa lang ako, ito na talaga yung pangarap ko sa buhay. Yung makakain ng 3 beses sa isang araw. So yes, thank you po. Good morning mga loko-loko. For today's video, guys, tayo ng instillan ng kuryente. Yun o. Hubad lahat. Ano to dati? Meron kasing orange, ang tawag doon? Basta yung daanan ng wire na orange na doon sa harap ng bahay namin. Tignan mo. So ayan guys, may mga wire kasing nakaladlad dyan. Tapos ayan yung orange na yan. Meron niya nakaakyat doon. So kitang kita sa kalsada ang pangit. So isa-isa ko na silang tinatanggal. Kasi yung orange na yan ay galing ng solar. Sa labas pinadaan nung nagkabit dati. So ngayon, lilipat na natin siya. Dito siya pinadaan sa loob sa molding. Ayan. Hayaan nyo na yung, hindi ko na ipapakita yung tugtungan ng molding. Makapagtawanan niyo ako. Hindi naman tayo karpintero. So, ayan. Tapos, nagdagdag tayo ng isang transfer switch kasi ihihiwalay natin yung isang saksakan sa loob ng kwarto. Para pwede rin siyang... Dati kasi, may 0.5 na aircon doon. Nakasama na dito lahat. So, pagka gagamit ng aircon tapos hindi naman kaya ng solar dati, so buong bahay kailangan mo pang i-transfer ng Umeco ulit, ng grid. Ngayon hiniwalay na natin, so may solo na siya pagka kailangan ng aircon.
pagka tag-araw. So, yun, magagamit na natin siya na solo. So, yan. Nagpatay tayong breaker. Masakit eh. So, yun, natuntun ko na yung kanina, yung linya ng aircon. So, ayan, makalat. Tapos yung solar natin. Ayan, sa taas. Ang gulo ng mga wirings din. Siyempre, inuutay-utay natin tanggalin. Tapos yung mga kable na yan, na nakaladlad dyan, ayun, may nalipat ng dalawa dun sa sulok. Grabe no, kalat ng dumi dito pagka tag-ulan. So, may dun pa. Nakalipat na ako ng dalawa. So, yun sa piso wifi ko, tsaka yung source ng internet. Tapos, etong tatlo na to, etong sa CCTV to eh, sa CCTV. So, hindi ko pa nalilipat dahil hindi pa natin nalipat dahil nag-uulan. So, dito muna tayo sa loob ng bahay. Ilang araw ko rin itong inutay-utay. So, matatapos na rin ngayon. Malilipat ko na. Natanggal na yung mga wire sa labas na nakakalat. So, nabawasan na ng konting pangit sa bahay. So, brown out dito ngayon sa loob ng bahay dahil ito nga nagkakabit ako para masakit eh pagka kuryente. Pero pagka mga ilang piraso lang naman lilipat ko, hindi ako nagpapatay ng breaker kasi tamad tayo. Ayun oh, grabe. Kitang-kita yung mataba akong likod. Pag di nyo napanood, ibig sabihin masyado mataba. Kinat ko na. So, paminsan-minsan guys, pagka sa editor yung nag-edit, nakakagawa tayo dito. Dito guys sa amin, 2 araw nang walang pasok yung mga bata. Ay, 2 araw na ba din? 2 na lang. Kahapon dapat yung bato kayo. May sunog. Luluto pala ng kapitbahay. So yan guys, parang gumagawa ng decoration. Oh. Yung sopas nila, no? Kahapon tayo yung nagpaamoy ng sopa sa kapitbahay. Ngayon tayo yung pinapaamoy. Ano mga ba yung balila? Picture ka na kaya? Habang tabak-tabak ka pa. Dikado yan. Lolo, di ba? Ganyan din. Bumahing lang yan eh. Hindi na nagising. Hindi ka pa naman nasagot ng niligawan mo. Sabi niya, stone pa naman, busted ka. Busted ka ba doon? Ha? Wala pa naman. Uy. Tanong eh. Shoutout mo dito ngayon, no? Ako na magsabi. Sabihin ko yung pangalan. Ha? Wag. Ano? Sabihin ko? Ay, anak pa naman ng kaklase ko yun. Yung nanay na lang shoutout natin. Kapangalan pa ata ni tita mo yung nanay nun eh. Kapangalan man tita ma? Ata. Aba. Ay, nako. Puro ligaw, puro ligaw. Sabi ng tito ko sa kwentong ligaw na yan, guys. Ang programa ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sabi ng tito ko, tinuruan ako manligaw nung dati. Pero hindi na kasi applicable sa panahon ngayon eh. Nung panahon nila. Di ba nung panahon nila, guys? Parang makita lang, mga unang panahon pa, makita lang mag-holding hands, ipapakasal na kayo. So sabi ng tito ko, para malaman mo gusto ko ng babae, sa unang pagkakataon pa lang, hipuan mo daw agad. Pagka gusto ko daw nun, titili.
Kasi syempre, pag tumili, kakasal na kayo. Pag hindi ka gusto nun, mananahimik lang yun. Tapos sasabihin lang, tagalin mo yung kamay mo. Para hindi kayo may kasal. O, di ba? Ngayon masubukan. Baka makakulong ka. Di ba? O. Syempre nga naman, kung hindi ka gusto ng babae, hindi naiimik yun kasi baka ikasal sa'yo eh. Di ba Dale? Tama ba ako Dale? Pagka gusto ka ng babae, titili ba agad yun? Sisigaw yan, Tatay! Hindi po alam ko ni Matias! Oh, kinabukasan yun, matik yun. Kasal agad kayong dalawa. Sigurado yun. Garanti sabog yun. Ngayon, malamang kinabukasan sa barangay ka, nakakulong ka na. Ginawa mo yun, di ba? Siyempre joke lang yun. Pero totoo. So yun na guys, nalagyan ko na ng supply, yung kuryente, yung aircon. Isang solar, tapos isang grid. Tapos yung output niya papunta na doon. Itatap ko na lang doon. So yun na, mamaya na ulit. Nangangati na ako eh. So ayun guys, tapos na tayo. Ito. Yan. Yan na ang pinakamagandang pwede nating dyan magawa. Para sa akin maganda na yan. Wiring na yan. So ayun, nakanganga kasi kung masipag ang gagawa dyan, syempre bubutasan pa nila yan para mag-fit ito. Tamad tayo eh. Okay, pwede na yan. So yun, ito yung aircon sa kwarto. Papunta ng supply ng tindahan, ilaw, at buong bahay. So mga naka-automatic transfer switch itong sa bahay. Pero dapat nga ito wala na, direkta na yung ilaw kasi mahina lang naman yung ilaw. May isipin natin kung saan natin ito magagamit sa susunod na panahon. So yan na guys, setup ng solar natin. Tapos yung aking wifi pala ay nakakabit doon sa tinanggal kong wire sa taas. So naka-extension muna siya. At sa susunod na panahon na natin ulit gagawin dahil sa labas ng bahay mag-i-install eh. So yun guys, thank you sa panonood ng walang kakwenta-kwentang vlog kasama ang walang kakwenta-kwentang bata. Ayos. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana'y mabura lahat ng alaala. Dahil sa tuwing naiisip kita, ako'y nalulungkot.